Diretsahin na natin, Admar, ano? Kung aawain natin ang China, that would result into supply chain problems para sa ating bansa. Inflation po ba ay matutugunan sa pakikipag-away sa ibang bansa or makatutulong ang ibang bansa para masolusyonan ang ating inflation? Diretsahin na natin, Admar, ano? Kung aawain natin ang China, that would result into supply chain problems para sa ating bansa. Kasi considering na napakarami ng ating inaangkat mula sa China at tayo rin ay nag-export ng mga products papuntang China, kapag ginalit natin yung China, magsasuffer tayo economically dyan. No? Magkakaroon ng economic effect yan sa atin. Ngayon, ang tanong dyan, politically, we're moving closer to the United States. So the question is, if China would suddenly decide na, okay, galit na kami sa inyo, Pilipinas, malaking mawawala sa atin. Kaya bang mapunan yan ng mga Western countries? Sama mo na ang Canada kung nasaan ako ngayon. Sama mo na ang Estados Unidos, ang Europa. Could they fill the void na mawawala if ginalit natin ang China politically? So ang issue dyan is, since katabi lang natin ang China, napakalaking bansa, napakalaki ng kanilang economy, ano? Napakalaking merkado po niyan, ano? In terms of cost and benefit analysis, ako economist ako at I used cost and benefit analysis sa aking pag-aaral palagi, ano? Napakalaki po ng mawawala sa atin, no? At yung ating gain na makukuha out of being close, no? At the expense of China, being close to the Western countries, questionable pa nga yan dahil makikita nyo yung mga investment, for example, na nanggagaling sa Estados Unidos, hindi ganun kalaki compared, for example, na nanggagaling sa mga kapitbahay natin kagaya ng Japan, for example, and Singapore. So, kailangan balansin din natin yan, ano? At we should be careful in terms of gagalitin mo yung China. Ano mangyayari sa atin yan, di ba? Hindi lang yun, napakaraming Pilipino nasa China. No? At yung mga Pilipino na nasa China, nagpapadala din yan ng remittances sa atin. Di ba? So, malaki ang mawawala sa atin kapag ginalit natin ang China. Kaya nga dapat na policy dyan is maging kaibigan tayo ng lahat ng bansa at wala tayong kaaway. Promise, huling-huli na, Doc, ha? Yes. Ilang araw na lang po, Pasko na, no? Sabi ninyo, at Yes. inflation supply-driven. Pero itong Pasko na may 13-month pay, anong inaasahan natin pagdating sa inflation itong buwan ng Disyembre? So, ang nangyayari naman kasi, attorney, base sa basa ko sa mga past years, ano, kapag holiday season, attorney, is nagkakaroon din naman ng increase in supply, no, in some products to catch up with demand. So, nagkakaroon din ng increase yan. Kaya makikita natin na although nagkakaroon din ng pagtaas ng rate of inflation bahagya, ano, hindi siya nagiging ganong kalaki kasi yung ating mga negosyante at ating mga producers nakakahabol din naman po sa demand. Kaya nagkakaroon din ng hindi ganong kataas, no, yung pagtaas ng rate of inflation sa holiday period. Bagamat nakikita natin merong magiging uptick yan, no? Kasi tama ka, attorney, dahil mayroon ng 13-month at bumibili tayo ng ating mga ireregalo, no, yung ating pang Noche Buena, panghanda natin sa Medianoche at bagong taon, kasama mo na, ay magkakaroon po talaga ng pagtaas ng presyo. Pero hindi sa pangkalahatan kasi ganito, attorney, may mga certain products that are highly in demand during the holiday season. Ano? For example, sa pagkain, yung mga prutas, for example, nandyan yung karne, nandyan na yung mga keso, for example, mga some dairy products. Merong dyan, may mga specific na mga products niya sa pagkain na tumataas. No? At makikita din naman natin sa mga ibang mga produkto, hindi magiging ganun yung pagtaas ng demand. So, in terms of effect sa inflation yan, hindi homogeneous yung magiging effect yan, ano? Heterogeneous yung effect yan, hindi pare-parehas, ano? Kaya makikita din natin na kung magkakaroon man ng pag-increase yan, attorney, bahagyang uptick lang yan sa rate of inflation natin sa December. Makikita natin yan pag ni-report yan ng Philippine Statistics Authority sa first week of January ng 2024. Hindi po ba makatutulong yung pamamahagi ng bigas na may initials? Hindi makakatulong yun kasi alam mo, ito ganito yan, Admar, eh. Di ba may kasabihan tayo sa Bible, ano, na pag hindi mo siya pwedeng bigyan ng isda, kailangan turuan mo siya mangisda, di ba? So kailangan
turuan natin yung ating mga kababayan how to become self-sufficient. Kasi ang nangyayari kasi, Admar, kaya nagkakaroon ng mga ganyang sitwasyon kung saan na yung mga pagkain, yung bigas, nilalagyan ng mga initial o kaya nilalagyan pa ng kanilang mga litrato. Diba? Yung mga lata ng sardinas, halimbawa na pinamimigay, yung litrato. Yung mga instant noodle, Admar, nakakita na ako dyan nung araw na nandun yung mukha ng mga namimigay na politiko. Kasi nga sa kaso natin, Admar, ang tawag sa atin ay captured yung ating institutions. No? Captured yan ng mga politicians. Kaya ang ginagawa nila, nilalagay nila yung mga names nila dyan, mga pangalan nila. Kasi nga, that attracts votes for them, that attracts support. Kasi nga, pag napunan mo yung kakulangan sa sikmura, hindi ka makakalimutan ng taong binigyan mo ng pagkain. Ganun yun eh. Kaya ang kailangan dyan sa atin, Admar, is turuan natin yung ating mga kababayan how to become self-sufficient. Nabanggit ko kanina na kinakailangan na magkaroon po pag-improve ng ating labor productivity. So paano i-equip mo sila ng skills para sila yung maging self-sufficient, para hindi po sila umaasa sa pamahalaan, hindi sila umaasa sa mga politiko. Isa yan sa mga ways para ma-break po yung cycle sa ating ekonomiya at sa ating politika, no? na umaasa po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap, sa ayuda ng mga politiko in exchange for political support. So sa palagay ko, pagka umunlad na po yung ating ekonomiya, ay masusolusyonan din po yan, mawawala na yan. Kaya lang siyempre, hanggat mahirap po ang ating bansa, that breeds that kind of culture na kung saan yung mga politicians, gustong-gusto nila yan. So that's why, alam mo, kailangan din magkaroon din tayo ng political reform, Admar. Kasi kapag ganyan yung sistema natin, hindi nawawala, yung nagiging sa economics may tinatawag kami diyang vicious cycle. Umiikot lang na umiikot yan. So to break free of that vicious cycle, kailangan magkaroon talaga tayo ng political reform para mawala na yan ng tuluyan, yung ganyang klaseng sistema. Sa taunan na budget, halimbawa ngayong budget para sa 2024, nakikita nyo po ba na kung magagamit ng husto, kaya ito na pataasin yung ating produksyon sa anuman, sa mga produkto, sa mga pagkain at kung ano-ano pa na makakatulong para maipababa yung mga presyo ng mga bilihin? Bibigyan kita halimbawa ng example, Admar. Di ba ang primary na pinanggagalingan natin ng rice is Vietnam. Yan ang major source natin ng bigas. At kung titingnan natin yung state budget ng Vietnam na naka-allocate sa sektor ng agrikultura, makikita natin na yung kanilang state budget is around 5% of their state budget goes to the agriculture sector. In contrast sa ating bansa, kung titingnan mo yung budget na napupunta sa DA, sa Department of Agrarian Reform, nasa close to 3% lang. So makikita natin if we are to reallocate din yung funds ng ating pamahalaan dun sa mga sektor na critical, na sa palagay natin na nangangailangan. At alam naman din natin na very scarce yung budget, kakaunti lang yung budget na pwede natin paghati-hatian diyan. Kaya lang if you identify yung mga sectors na talagang dapat nangangailangan, at syempre alam din naman natin na nakukorrupt lang yung pera, di ba? So napupunta sa corruption. So kailangan i-address din yung corruption. Ngayon, ang punto ko dyan is, pag in-increase mo yung budget, halimbawa sa sektor ng agrikultura, at syempre ma-address mo yung corruption dyan, we should be able to see benefits. Admar, makikita natin na increased production, improved productivity, which has an impact dun sa presyo ng pagkain, which affects yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap.